So today's video, magdadive tayo ng dive pagbaba ng viaduct ng ngayon. Ang dive natin sa ano ibaba ito na kasama natin master nyo subscribe si Arne Boy intro na sir. Kasi napakalamig. Ano? Liligo ka ba? Liligo ka? So yung what's up mga pangkain, at nandito na nga tayo kasama mga tropa sa ilalim ng yate. Ayan, palubog na ako. Yan si Bert, yung papadyak-padyak na yan. At ang Kuya Casper nyo, yung natatanaw na yan. So same divers pa rin yung mga kasama natin. Kasama natin si Sir Sky, ang Kuya Casper nyo, si Berto, ang anak ng inay. At ako, pangkinsang. So ayan, chinecheck na natin yung ilalim ng yate. So first dive natin to sa yate simula nung ibaba siya galing dry dock. So ayan, nandito na tayo sa may propeller. Pupunta na tayo sa may propeller. Ayan, sisilipin na natin mga pangkain. Ayan o. Malapit na tayo sa propeller. So doon kasi tayo mula sa unahan. Kasi naka forward yung parking ng ano natin ng yate. Nakatapat dito sa may hagdanan ng GT. Kaya medyo malayo-layo yung pinuntahan natin. So ayan, hawak na ni Casper yung ano natin, yung ihi o shafting ng yate. So ayan, napakadumi na. Ano, tanggalin natin yung mga pangkain. So ayan yung bago nating propeller. Nakalimutan natin yung size, kung anong size yan. Bagong-bago yan mga pangkain. So ganyan lang yung ginagawa namin dito sa pagdadive. Kuskus, tanggal mga barnacles. Kine-check din natin yung mga parts ng yate kung may mga damage pa o ano man. So ayan yung mga ibang tropa natin. So hindi na makita yung mukha natin eh. Nasa goggles natin yung camera. Ayan. So habang binabanatan ni Kuya Casper yung shafting, dito naman ako sa propeller para madali tayo. Ayan mga pangkain. So keep on watching lang mga pangkain, at maraming salamat sa suporta. So ayan si Sir Sky, may tinuturo siya, picturean daw. Ayun, may damage. So yan yung gawa ng pagbaba. Hindi namin alam kung pangit ba yung pagkakalagay ng itong pintura dito sa yate. Ayan o, nakuskus ko pa yung propeller. So anti-pulling nga pala yun mga pangin. Sorry, nakalimutan ko yung black na yun, yung sinabi ng pintura. So yun, mukhang pangit yung nailagay nilang anti-pulling. Hirap kasi pag minadali ang trabaho, kailangan talaga
gawin mo ng pulido para ang serbisyo ng iyong trabaho ay pang matagalan. Shoutout sa mga masisipag dyan. Anong ulam? Nga mga pangkin, meron pa tayong nakakitang ibang mga damage dito sa ilalim natin. So bali mga natuklap na anti-pulling yan mga pangkin. Ayan po sa rudder natin meron din. Dito sa holder ng rudder natin at sa trim tab meron yung unang ko tinuro. Yan sa sport side natin na rudder meron din. So ayan yung sa trim tab yan. Trim tab yan mga pangkin. May tama siya ng mga yung sa tumama o natuklop talaga, yan yung pinakamalaki sa holder ng propeller o shafting. Ayun may tuklop din. So hindi maganda talaga yung pagkakakapit. Protection kasi yan mga pangkin para hindi kapitan agad ng barnacles ng ating yate. Napakahalaga ng mga bagay na yan o ng anti-pulling para sa yate. So yan ang Kuya Casper nyo. Senyas pa ang Kuya Casper nyo at sumasayaw pa talaga naman kahit sa ilalim ng dagat ay napakabibo. Ayun naman si Sir, busy pa anak ng inay. Ang Kuya Casper nyo naman ay nakikipaglaro pa. Ayan, pangkin, tuloy lang po sa panonood ng ating video. Maraming pong salamat at huwag po natin kalimutang i-share ang video na ito mga pangkin at subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At yan nga mga pangkin ang anak ng inay, nagpapakyut pa sa ilalim ng tubig. So check lang kung may mga natira pa. So yan na yung malinis na shafting, napakakintab na. Ayan na naman, umulpot na naman ng Kuya Casper nyo. Talaga namang bibong bibo. Sumunod daw ako sa kanya. So may mga sign kasi sa ilalim ng tubig ng pangin. So ayan, sunod ako sa kanya kung ano daw siya ng video. Talaga namang Kuya Casper niya palupet. Ayan, gusto niya pag nag-delete ka. Kukuha mo siya ng video sa picture. So ayan, baka Kuya Casper yan. So dito naman tayo ngayon mga pangkin, dito sa AB sa 75 natin. So chine-check naman namin tong kabila, tong maliit na yate. So bagong baba lang din to. At nakakailang linggo pa lang, 2 weeks siguro or more than. So yan na yung mga ano niya. So bali yung anod lang yung nagkaroon ng dumi, wala pa siyang ganong barnacles. Check daw sabi ng Kuya Berto. Okay. Kumakanta pa yan. Kaya nakakulit yan. Ligalig kahit sa ilalim ng tubig. Maligalig. So yan, hindi siya ganun kadumi mga bangkin. Talagang lumot lang sa hindi gaya dun sa kabila, sa jumbo. So yan yung mga anod niya, yung mga tingga. So yan naman, dyan ang mga kakapit kadalasan lahat ng barnacles. Kaysa kumapit sila sa parte ng bangka, dyan sila kakapit. Yan ang purpose niyang ano na yan, ng anod. So yan, puro alikabok lang yung itong maliit na yate. Hindi siya ganun kadumi. So tinatanggal lang natin mga pangkin yan.
At yan na nga mga pangkain, malapit na tayo matapos dito sa isang yate, sa AB. So yan pa rin yung kasama natin si Bert. So konti na lang yung tatanggalin natin dumi dyan. Yan, linis na dyan sa kabila. So angat muna tayo ngayon mga pangkain. So yan, minaninag tayo napakagandang lalaki. Nagngangalan ni Arnie Bart. Shoutout sa batang satwa dyan, oh. So yan ang bago natin kasama dito, bagong tropa natin si Arnie. Napaka-pogi. Parang Arnie boy. Lamig, lamig. Sila lang yung So yun nga mga pangkain, nakakita tayo ng crab. Ayan, kunin natin yan. Pwede ng pang-ulam yan, dun size na rin. So ayan naman, galit siya, oh. Sinungkit na natin mga pangkain. Ayan na, nakuha na natin. Dala na natin sa taas. Bibigay na natin kay Chris. Ikot natin yung crab. So check natin ulit kung meron pa. So kung wala naman, wala tayong buong iba, re-release na lang natin yan mamaya mga pangkain. So check muna natin kung may mahuli pa. Huli ka pa. Aray. Pangin, tapos na tayo mag-dive. Wasing-wasing. Ang lamig! Ang lamig! Kaya kasabi nyo. Kung kailan nag-dive, tsaka walang nagpakita. Ito lang yung nakita natin. Kalwa natin, nag-iisa eh. Natin yan mga. Ang laki oh. Nakaon yung ano yun. Isa eh.